O, ito po yung sunod. O, patungkol ito kay Donini. Ito ha, si Donini naman. O, itong kay Donini ngayon mga kababayan, nagpapatunay na protektor talaga si Donini ni AA. Kilala niyo naman si Atong Ang. Ito po mga kababayan. Sabi ko, Atong, ikaw ang number one ng gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayo magbulat. Pumunta ka doon sa PCUSO. Pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sabi ko, Atong, ikaw ang number one ng gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayo magbulat. Diba? Number one gambler si Atong sa Davao. Hawak daw lahat ni Digong. Sabi pa nga niya, pumunta ka sa PCSO. Inutusan niya, Pumunta ka doon sa PCSO. Pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Pumunta ka doon sa PCSO, pahintuin mo lahat ng illegal at tumulong ka sa gobyerno. So, ibig sabihin, ka-vibes nga sila. Protector nga ang lolo ninyo kay AA. Pati si Hanilit meron din natanggap. Yun, according doon kay Senator Trillanes, meron daw. Sila daw halos lahat. Si Pulong, si Basti, si Hanilit, si Digong, si Sara. Sabi ni Senator Trillanes doon sa kanyang aligasyon. Diba? Nakita nyo mga kababayan? Ay, Diyos ko. Diba? So, hawak daw lahat ni Digong ang sugal sa Davao. Alam daw ni Digong, kaya inutusan daw ni Digong si Atong Ang na pumunta sa tawag dito PCSO na ipahinto lahat ng illegal at umulong daw sa gobyerno. Magkano ba ang bigay ni Atong Ang dyan sa government nung Sabong? 600 million plus a month, billion a year. Billion a year. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, so amo pala, no? Boss pala ni Atong Ang itong si Digong. My God. Ano sabi ni Lucky Bunny? Kuya, tumaas ang presyo ng ticket sa PCSO. Ninakaw pala nila kasama yung babaeng pulis. Hindi ko po alam yan. Di man ako sugarol. Hindi man ako nagtataya. Tama naman ginawa ni Atong. Ang pinahinto illegal sugal. Ginawang legal. Kaya nga, illegal naman talaga lahat ng sugal dapat. I-gambling yan eh. Ginawang legal. Ginawang legal. Kaya, gambler, ilagay niya noon, PCSO, parang malaking mali yan. Sabi ni Sir Mario Bulones, pera galing sa masama, mabilis maubos yan, nag-uumpisa na nga, nagagamit na nila, bilis din. Ayan, Ma'am Rosana D. Manuel, maraming salamat sa iyong 8 Hong Kong dollar super sticker, thank you so much. Diba? Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, Sir Jesus Beltran Jr., may love shout out. Kaya sabi ko sa inyo, grabe, sa totoo lang, magsasalita dito si ito ipinakita ni Duterte na siya ang amo at protektor ni Atong. Gambling consultant Atong Ang, Duterte crony like bilyar, pumaldo siya dahil kay Digong. Ay, Diyos mio, marimar. Ayan no. Ayan po yun, di ko kung anong network yan, pero lumabas lang siya dito kay Noto Marcos Forever. Ayan, Noto Marcos Forever na page. Tapos basahin natin yung mga komento dito mga kababayan. Ito na. Nakalagay na dito mga kababayan. Ayan na nga lumabas na nga si Patidungan kasama na si lawyer. Ayan si Patidungan, kinanta na niya yung mga pulis. Naku, 12 kapulis yan. Matumatanggap daw ng Ito whistleblowers file complaint versus 12 cops allegedly linked to missing sa Bungero. Ipapasarado na niya PCSO. Sugal din yan. Ipasara. Di ba? Money is the root of all evil. Napolcom chair yan. Hindi niya lawyer. Napolcom chair ba to? Akala ko ito yung lawyer niya kasi nagsasalita to eh.
O, akala ko ito yung tumatay yung lawyer niya eh. Pertolite or Pertolite ba yan pagbasa? May galab shoutout po dyan. Golden Dust, hello po. Nako, akala ko kasi lawyer kasi nga naka formal eh. Napulkom pala to, sorry. Hindi kasi sikat. Dapat sinapulkom, yaw din eh. Diba? Para makilala din ng tao. Hindi kasi mabuka. Kung mabuka lang to eh. Di ba? Kung pareho lang to kay Boeing, kung mabuka lang to pareho kay Boeing, makilala to, kaya hindi ko kilala. Napulkom pala. Para ko lawyer niya. Na ganyan din dahil lang sa sugal na iyan maraming pinatay. Sisingilin po kayo ng ginawa ninyo sa kapwa, sabi ng Bible sa Exodus 20:13, Revelation 21 verse 8. Yeah, nakamute ba ako? Wala ba akong sound? Hindi Wala ba akong sound? Meron naman Alcaraz. Wait lang Meron. Kanina. Baka nakatagilid lang. Kanina. Baka nakatagilid lang yun, mga kababayan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, sa ngayon kasi, lahat ng nangyayaring kababalaghan dito sa ating bansa ay lahat po dito punot dulo si Digong. Diba? Lahat dito punot dulo si Digong, mga kababayan. Sa lahat ng nangyari dito sa ating bansa, punot dulo dito si Donini. Diba? Bakit? Isipin ninyo, yung sa Pogo, siya rin, ginawa niyang legal ang Pogo kasi nagbibigay ng 2 billion a month. Ito namang isabong na alam niya na may mga nawawalang sa bungero, may mga namamatay na sa bungero, ginawa niya pa rin, hindi niya pinahinto. Diba? Bakit? Kasi nagbibigay daw ito ng 600 million a month. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ganyan. Diba? Okay lang. Kung ako siguro ngayon, mga kababayan, negosyante, bilyonaryo ako, no? Okay lang siguro ako pumatay ng pumatay. Kasi bakit? Nagbibigay naman ako sa gobyerno ng billion or million eh. Ganon kay Digong, okay lang pumatay, at least nagbayad ka ng milyon. Nagbayad ka ng milyon. Di ba? May nababusis ko, malakas Di ba? Malakas boses ko. Lakasan niyo po yung volume ninyo. Rinig na rinig naman Di ba? So, yun, ito, meron pa ako iparinig sa inyong isa mga kababayan. Ito, Digong to Isabong. Isabong Digong to Isabong. Ito. Sa Isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning Isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog doon. It's the fault of evil men. Sayang wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako pumayag na pati sa Pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko nga, because it gives income to government. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera
sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. Rinig ninyo, mga kababayan. Diba? Nagbibigay ng 600 million a month yung isabong. Kaya nga hindi niya pinatigil at hindi niya pinapahinto na alam naman niya na tawag dito, alam naman niya na may mga nawawala na. 'Di ba? Oh, may mga nawawalang sabungero, syempre naghahanap na yung pamilya kung saan na yung anak nila, pamangkin nila, kapatid nila, tatay nila, hindi na nakikita. Oh, ngayon, syempre marami nang nagrereklamong pamilya kung saan na napunta yung kapatid nila, tapos may mga dinukot na, may mga kinidnap na. Tapos ngayon nalaman-laman natin nandoon na sa Taal. Butot balat na, hinulog na doon sa Taal Lake, sinako na. Kasi kung noon inumpisahan ng investigasyon, tapos na sana yan. Kaya hindi na tuloy-tuloy ang investigasyon yan kasi alam niyo bakit? Nagbayad daw kasi ng 600 million o 640 million a month. 'Di ba? 60 billion kita, 600 million lang sa gobyerno. Sabi nila Kibani. Ang tanong, saan na yung pera? Yun nga, Sir Celso Pineda Yun nga ang tanong ngayon, kung saan na ng pera na yan at saan na nadala? Sinong kumupkup niyan? Sinong may hawak niyan ngayon? Diba? Yun ang pinakamalaking tanong, mga kababayan. Nasaan na yung pera na yan ngayon? Diba? So yun lang mga kababayan, yung ating patungkol dyan kay Digong na mismong sinabi ni Digong na siya mismo nag-utos, inutusan niya si Atong Ang kasi hawak daw ni Digong ang lahat ng gambling or sugalan ni Atong Ang sa Davao. Kaya inutusan niya na papuntahin si Atong sa PCSO para itigil itong mga illegal. Ayun nga, natigil ang illegal, ginawang legal. Diba? Wala sa gobyerno yan, sabi ni Marcos Ferdinand Jr. Ilang pulis, ito na mga kababayan,